Maganda at mapagpalang araw po sa inyo lahat. Tayo po ay mananalangin. Ipilit po natin ang ating mga mata at itaas po natin ang ating mga. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit, dumudulog sa iyong harapan. Aawitan ka namin, pupurihin at sasambahin, sapagkat Ikaw ang Diyos, Ikaw ang aming Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa aming pag-awit, mabigyan ka ng kaluguran at mapangiti ka namin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo sa bawat isa. Kami po'y nagpapasalamat sa pribilehiyo na ibinigay mo sa amin upang ikaw ay awitan at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. These pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was once lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the
amazing. Kamangha-mangha ang iyong grasya, kaya kami po ay nagpupuri, Panginoon. Nagpupuri kami, O Diyos, sapagkat ang grasya mo ay mayaman. Ikaw ay kamangha-mangha. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin. Itinataas ang iyong pangalan. Salamat sa pag-ibig mo, aming Amang nasa langit. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, ay ipinakita mo sa amin ang iyong pag-ibig, ang grasya mo. Kaya kami naligtas sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo. Pinagpapala ka namin, Panginoon, maging sa pakikinig namin ng iyong salita. Pagpalain mo ito at ang dalangin namin, buksan mo ang aming espiritual na pandinig upang marinig namin ang iyong salita at makadagdag sa aming pananampalataya. Salamat po, O Diyos. Salamat, aming Amang nasa langit. Salamat sa iyong Santong Espiritu. Salamat, O Diyos, sa anak mong si Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Maganda at mapagpalang araw po sa inyo lahat. Pananampalataya at pag-asa at pag-ibig. Sa mga first time po na nanonood, sa mga madalas pong makapanood at sa lahat ng oras na sa tuwing po tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po ay nagkakasama-sama. Kamusta na po kayong lahat yan? Nawa ay patuloy na lumalakas ang ating pananampalataya sa tuwing po tayo ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. At ito naman po yung kailangan natin gawin bilang mga mananampalataya upang sa mga huling araw na ito ay madatnan po tayo ng Diyos na tapat na naglilingkod at umiibig sa Kanya. Sa araw po ito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa pananalangin at tingnan po natin ang ating Biblia kung ano po ang panalangin. At alam po natin na ang panalangin ay isang pakipag-usap sa Diyos at ang panalangin ay isang napakahalagang bagay bilang mananampalataya. Binigyan po tayo ng ating Panginoong Kristo nung nagtanong ang mga alagad kung paano po manalangin at ibinigay po ni Kristo sa kanyang mga alagad ang panalangin. At ito po yung pattern o gabay kung paano po tayo manalangin. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay anong uri na panalangin o anong pwede po natin gawin. Kaya pahintulutan niyo po ako sa mga sandali ito na ang ating pong pag-aaralan ay may paksa o pamagat na 2 kinds of prayer. Dalawang uri po ng pananalangin. Bagamat sa Biblia ay maraming itinuturo kung paano po manalangin, dito po sa ating pag-aaralan, dalawa po na panalangin. Una po is silent prayer. Ano po ba yung silent? Silent is not speaking or making noise. Ito po yung kapag tayo po ay nananalangin, kahit tigip po ng kalungkutan, puno po ng kapighatian at maraming pagsubok, maging sa pandemya ito, meron po tayong pananalangin o paglapit sa Panginoon na hindi po tayo nagsasalita. Tahimik lang po tayo. At ang puso po natin ay nagsasalita sa ating Panginoon. Ito din po yung tending not to talk much. Hindi po tayo talaga nagsasalita. Subalit, ang ating puso ay nananalangin
sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Samuel, Kabanata 1, talatang 9 hanggang 15. Dito po natin makikita kung paano po nanalangin si Ana. Si Ana po ay mayroong asawa na si Elkana at ang kanyang nararanasan patungkol sa asawa o isang asawa po ni Elkana na si Penina. Sa lumang tipan ay maaari pong mag-asawa ang isang lalaki ng dalawa o higit pa po doon. Kaya nga po ba mayroong mga relihiyon ngayon na nag-aasawa sila ng marami. So, balit sa ating kapanahonan ngayon, hindi na po tayo namumuhay sa batas. Bagamat ang batas ng Diyos ay hindi nawala, ang pag-ibig ng Diyos o yung grasya. Kaya sa ating kapanahonan, isa lang po ang kailangan maging asawa hanggang sa mamatay. At kung mamatay na, pwede na po ulit mag-asawa. At ang pang-inis po ni Penina kay Ana ay nagdulot ng kalungkutan at kapighatian sapagkat hindi po siya nagkaanak. Sa tuwing sila isasamba sa ating Panginoon sa bundok, kasama po ni Penina ang kanyang anak at marami pong ibinibigay na pagpapala si Elkana. Subalit, si Ana ay sa kanya lang ang kanyang natatanggap sapagkat siya po ay hindi biniyaan ng Diyos ng anak. Kaya sa tuwing sila'y nagkakasama ni Ana, iniinis ni Penina si Ana na nagiging dahilan ng kalungkutan at kapighatian ni Ana. Kaya ang dalangin po ni Ana sa unang Samuel, Kabanata 1, talatang 9, minsan matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon na po sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli o ang lingkod na si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya'y pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Sumagot si Ana, hindi po ako lasing. Sagot ni Ana, hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Si Ana po ay mapait o may pait ang kanyang puso na dumudulog sa ating Panginoon sapagkat siya po ay hindi nagkakaanak. Yung mga pang-iinis o pambubuska ni Penina na siya ay baog, mas nakakadagdag po ng kapighatian at kalungkutan kay Ana. Ang ginawa po ni Ana, siya po ay nanalangin ng tahimik ng taimtim. Hindi po siya nakipaglaban o nakipag-away kay Penina. Ang ginawa po ni Ana, nanalangin sa Diyos.
ibinuhos ni Ana ang kanyang puso sa ating Panginoon. Ibinuhos niya po ang sama ng loob at idinulog ang pangailangan ni Ana na nawa biyayaan siya ni Yahweh ng isang sanggol na lalaki. Tayo po, bilang mga mananampalataya o sa mga first time na nanonood, maaaring meron po tayong idinadalangin na hanggang ngayon ay hindi po tinutugon. O maaaring pong matagal na po kayong hindi nagkakanak. O meron po kayong karamdaman na hanggang ngayon ay hindi gumagaling. Ang panalangin po ang isang pinakamabisang sandata upang idulog po natin sa ating Panginoon ang ating pangailangan. Si Ana po ay nanahimik na dumadalangin. Hindi po siya sumisigaw. Hindi po siya nagsasalita. Ang kanyang puso ang nagsasalita. Alam ng Diyos ang ating puso, ang laman ng ating puso. Kahit hindi po tayo nagsasalita, alam ng Panginoon ang ating pangailangan. Lamang nais ng Diyos na tayo po ay palaging nakikipag-usap sa Kanya at idulog ang lahat ng ating pangailangan. Sino po dito yung may pangailangan? Naniniwala po ba tayo na tutugunin tayo ng Panginoon? Si Ana po ay ginawa na ang lahat ng paraan. At sa panahon iyon, hanggang sa ating kapanahunan, kapag hindi po nagkakaanak ang isang babae, sa Old Testament, sa panahon ni Ana, ito po'y kahiyaya sa kanyang angkan. Ito po'y sumpa. At maging sa ating kapanahunan, may mga hindi nagkakaanak na iniinis. Meron pong mga kamag-anak na nagsasalita ng negative. Bakit hindi pa nagkakaanak ang babaeng ito? Masakit po na marinig iyon ng isang babae. Kaya ang ginawa ni Ana, siya po ay nanalangin. Dito po nakakatuwa. Talagang ang Diyos tumutugon sa ating panalangin. Ano man po yung ating pangangailangan sa Panginoon. Talatang 11 hanggang 20. Ang sabi po dito, kinabukasan maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh. At pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig. Ulitin ko po, at dininig. Ulitin ko pa ulit. At dininig ni Yahweh ang dalangin nito o ang dalangin ni Ana ay dininig ni Yahweh o ng Diyos. Talatang 20, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang lalaki at ang ipinangalan ay Samuel, sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Alam po ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam po ng Diyos kung bakit po tayo nananalangin at ano po ang motibo ng ating puso sa tuwing po tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, binigyan ng isang sanggol na lalaki si Ana. Kung ano po yung panalangin ni Ana, ipinagkaloob ng Panginoon. At ang sabi ni Ana, ihahandog niya sa Panginoon. Kaya ang bata po ay inihahandog. Ibinibigay o inihahandog kay Yahweh. Hindi po binibinyagan. Hindi po winiwisikan. O ibang paraan. Ang sabi po ng Biblia, ihahandog kay Yahweh at ipapanalangin. Amen po ba doon? Ang Diyos po ay tumutugon. Amen po. Ang ikalawa po na panalangin ay intensified prayer.
Ano po ba yung intensify? To become stronger or more extreme. Kung si Ana ay nanalangin ng tahimik, nakapikit, at gumagalaw lang ang labi, hindi siya nagsasalita, ang kanyang puso ang nagsasalita. Sa ikalawang panalangin, dito naman po ay sumisigaw, intensify. Yung talagang nagsisimula ka na, Panginoon, bigyan mo kami ng kakanin, pagalingin mo ang aking mga mahal sa buhay. Hanggang ito'y pataas at palakas ng palakas ang ating boses. May panahon sa ating buhay na hindi na kinakaya natin magsalita. At kapag dumarating tayo sa mga pinakamabigat na pagsubok, halos sumigaw tayo sa Panginoon. More intense. Mas sinasabi po natin sa Panginoon, Panginoon, ito po yung aking pangailangan. Ang Diyos ay nakikinig, tahimik man o sumisigaw. Kaya dito po, sa panalangin po ni Jacob, babasahin ko po ito sa Genesis 32, verse 9 to 12. Ito po ay nasa lumang tipan. Maganda po kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Meron po tayong Bible. O maglagay po tayo ng apps, Bible, Tagalog, upang kahit sa cellphone ay meron po tayo. Basahin po natin yung talatang siyam ng Kabanata 32 ng Genesis. Ito po yung panalangin po ni Jacob. At nanalangin si Jacob. Basahin niyo po, nanalangin po siya, malakas, intense. Ano po yung pinanggagalingan ng boses o yung pananalangin ni Jacob? Madalas ganun po eh. Kung ano po yung lalim o yung bigat ng ating pangangailangan sa Diyos, ito po yung ibinubuhos ng ating puso at ng ating boses. Kaya sabi po sa Genesis 32 verse 9, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahan loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkol. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Talatang 11. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nananamba po ako sa pagkikita namin, patayin niya ako. At kami, pati ang mga babae at mga bata o yung kanyang mga anak. Ang sabi po niya, nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi po ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng buhangin sa dagat. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ang pinanggagalingan po ng panalangin o yung intensify, more intense sa panalangin po ni Jacob ay yung pagkatakot niya kay Esau. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, 2 beses, 2 times, na niloko ni Jacob si Esau. Una po yung pagkain. Ipinagpalit po ni Esau ang kanyang panganay, pagiging panganay kay Jacob. At yung pangalawa po, yung panloloko niya ng babasbasan po ni Isaac o yung kanilang ama na nagpanggap po siyang si Esau. Ang ibig sabihin po ng Jacob ay mandarambong, sinungaling, manloloko. Ito po yung ikinatakot ni Jacob. Meron siyang ginawang kasalanan at natatakot siya dahil magkikita na sila ng mga ilang araw o sa kinabukasan ng kanyang kapatid at meron po siyang takot sa ginawa niyang kasalanan kay Esau. At ang ginawa niya sa Panginoon, dumulog siya. Tinayuan niya ang kanyang panalangin at tinayuan ni Jacob ang pangako ng Diyos. Bagamat si Jacob ay nagkasala, nagsinungaling,
Niloko niya si Esau, ang kanyang tatay na Isaac. Humingi po siya ng awa sa Panginoon. Humingi po siya ng habag. At ang sabi niya, hindi pababayaan ng Diyos. Ito po yung pinaalala ni Jacob kay Yahweh. Ganon po ang panalangin po ni Jacob. Takot na takot po siya. Kaya halos sumigaw siya sa panalangin sa ating Panginoon. Ang sabi po sa talatang 32, pansinin po natin na kahit tayo po ay nagkakasala, meron po tayong takot, meron po tayong ginawang kasalanan sa ating kapatid, sa ating magulang, at sa ating Panginoon. Ang sabi po sa talatang 22 ng kabanata 32, nang gabiling iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog ng Jabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos may tawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Sa takot po ni Jacob, dahil magkikita na sila, kinabukasan ng kanyang kapatid na si Esau, dalawa po ang pwede mangyari kay Jacob. Pwede po siyang patayin kasama ang kanyang asawa, anak, at ang kanyang tauhan. Pangalawa, pwede po siyang patawarin. Kaya ito po yung nagdadalawang isip kay Jacob, na ang alam niya lang paraan ay manalangin at dumulog sa Panginoon. Kaya pagkatapos niyang ayusin ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, yung kanyang mga kasama o yung mga alipin, siya po ay nanalangin ng gabi. At inabot po ng hanggang madaling araw. Tayo po, ilang beses manalangin sa isang linggo? Isang beses sa isang linggo? Isang minuto sa isang oras? Rather, isang araw? Si Jacob po. Ang Biblia po ay nagtuturo, hindi lamang kung tayo ay may kasalanan, hindi lamang po tayo kung may pangailangan sa Panginoon. Tulad nung buhay ni Ana at ni Jacob na ating pinag-aaralan. Nagtuturo po ang Biblia na kahit anuman ang ating buhay o season of life, manalangin po tayo. Hindi yung kapag may pangailangan tayo sa Panginoon, doon lang tayo lalapit. Maraming mananampalataya ngayon ang maraming lumalapit o tao. Pero nandun pa rin yung takot. Ang totoong mananampalataya na tinanggap si Kristo bilang Panginoon at personal na tagapagligtas, sila po yung walang takot. Gagawin nila ang lahat para mabigyan ng kaluhuran ang ating Panginoon o ang Diyos. Ito po yung tugon ng ating Panginoon. God answered Jacob's prayer. Talatang 25. Nang maramdaman ng lalaki na hindi na siya madadaig o hindi na madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalisan. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. So si Jacob talagang pray ng pray. Hindi siya tumitigil hanggang hindi tinutugon ni Yahweh. May sinasabi o may nagsasabi ng mga Bible scholar na ang lalaki ito ay ang ating Panginoon o yung angel of the Lord. Alinman sa dalawang ito, ang pagpapatunay na ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo. Kaya yung Jacob na ibig sabihin ay mandarambong, magnanakaw, sinungaling, lahat na ng kasamaan. Yung po ang ibig sabihin ng Jacob. At ngayon ay pinalitan na Israel.
Sa tuwing tayo po inananalangin ang ating mga ugali o mga negative na ating o maaaring yung ating pananampalataya ay pinapalitan ng mga kabutihan o pagbabago. Sa tuwing po tayo nananalangin at nararanasan natin ang presensya ng Panginoon, mayroon pong nagaganap sa ating puso. Habang tayo po nananalangin tulad ni Jacob at nakita po ng lalaki ito sa buhay ni Israel at ni Jacob na siya po ay nagsisisi sa kanyang ginawang kasalanan kay Esau. Hindi po kayang patawarin ni Esau ang ganong kasalanan. Subalit nang idinalangin ni Jacob ang puso, ang buhay ni Esau kasama ng kanyang pamilya, hinipo ng Diyos ang puso ni Esau at ang sabi ng Biblia, sinagot ng Diyos ang panalangin ni Jacob. At kapag binasa po natin ang mga susunod na kabanata, may takot pa rin si Jacob ng manalangin. Pinauna niya po yung ibang mga tauhan at habang sila'y naglalakad, nagkita po sila ni Esau. At sila po'y nag-usap at nagpatawaran. Pinatawad ni Esau si Jacob sa ginawang kasalanan sa kanya. Ito po'y nagagawa ng panalangin. Dalawang uri na panalangin o marami pa po higit sa dalawa. Subalit sa ating pinag-aaralan ngayon, pwede po tayong manalangin ng taimtim. Pwede rin po tayong sumigaw. Maaaring hindi po tayo sanay na manalangin ng sumisigaw. O maaaring may nakikita po tayo na nanalangin na sigaw ng sigaw. Minsan, sinasabi natin, ayoko nang umaten ng prayer kasi masyado silang maingay. Masyado silang magulo. Gusto ko tahimik. Subalit pinapatunayan ng salita ng Diyos na kahit sumisigaw, kahit tahimik, ang Diyos ay tumutugon. Sapagkat ang pagsigaw ay pagpapahayag. Kung ano yung nararamdaman mo ay at depende sa bigat ng ating ipinapanalangin. Kaya minsan sumisigaw ang isang tao o sumisigaw tayo. Maaaring ating pinapanalangin ay hindi ganong kabigat, kaya ang ating panalangin ay tahimik. Or maaaring hindi talaga natin naging lifestyle ang manalangin sumisigaw, kaya kahit anong bigat ng ating problema, tahimik pa rin tayong manalangin. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Tahimik man o sumisigaw, dinidinig ng Panginoon. Kaya kung meron po tayong nakikita na nananalangin na sumisigaw, hayaan po natin sapagkat ang Diyos ang kanyang nilalapitan. Maaaring nakakadistract sa atin, subalit manalangin tayo sa pamamagitan at tulong ng Santong Espiritu. Meron pang mga praying tongues po yan, yung Arabashera, Arabashande. Ito po hindi pinaniniwalaan ng ibang mga denomination. At ito po ay iba ng turo. At sa mga darating na pag-aaral po natin o mahal sa discipleship class, sa church ay pwede po natin pag-aaralan. Nawa ay napagpala po tayo ng Panginoon sa mga sandali ito at tayo po ay mananalangin. Tayo po ay mananalangin at nawa napagpala po tayo ng salita ng Diyos. Si Ana po ay nangangailangan ng anak at dinugod po ng Panginoon na siya po ay lumapit sa Diyos. Si Jacob naman po ay mayroong takot dahil sa ginawa niyang kasalanan sa kanyang kapatid na si Esau at sa kanyang tatay na si Isaac. Dalawa po ang pangailangan nila. Tig-isa po sa bawat isa. Tayo po, ilan po yung ating pangailangan ngayon? Narinig po natin ang salita ng Diyos na ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin. At nawa sa ating panalangin, lalo na po sa mga first time na nanonood, bago po tayo manalangin na sabay-sabay, inaanyayahan ko po na tayo po pumikit sa mga first time at manalangin po tayo ng pagtanggap sa mga sandali.
Pwede po ba na tayo manalangin at ipigil natin ang ating mga mata at ang aking sasabihin nawa, ariin niyo po itong isang panalangin na nagmumula sa inyong puso. Heso Kristo, sige po ulit, Heso Kristo, sa mga sandali ito, ako po ay humihingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko ito. Tinatanggap kita, Jesus. Pinapapasok kita sa aking puso. Nananampalataya ako sa iyo, Jesus. Binibigkas ko sa aking bibig na ikaw ang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Simula sa oras na ito, ikaw po ang aking personal na tagapagligtas at maghari sa aking buhay. Sa lahat ng aking gagawin at nananampalataya na ako'y pinatawad mo na at binigyan ng buhay na walang hanggan at ang aking pangalan ay isinulat mo na sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa mga nanonood po, sa lahat po ng nanonood, kanina po yung first time na nanalangin ay tumanggap kay Kristo. Welcome po na nawa. Patuloy tayong makinig, mag-aaral ng salita ng Panginoon at sa lahat na may pangailangan, maaaring meron po sa inyo may karamdaman na hindi pa po pinapagaling o gumagaling. Pangako po iyan ng Diyos. Minsan, pinagdududahan po natin, subalit kung tayo po ay nananalangin, Kanya ang tutugunin. Subalit, ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung meron pong hindi tinutugon ang Diyos, may purpose, may dahilan po ang Panginoon kung bakit ito hindi pa tinutugon. Marami rin pong nagtatanong na bakit lingkod na siya ng Diyos o mananampalataya, namatay siya ng may sakit. Mayroon pong mga ganong pangyayari sa buhay natin. Subalit hindi po natin dapat pagtakhan yun o itanong sa Panginoon. Tanging Diyos lamang ang nakakalam. Subalit sa mga sandali ito, tayo po ilalapit at manampalataya at natutugunin ito ng Panginoon. Muli tayo po lumapit sa Panginoon. Panginoon, kami po lumalapit sa mga sandali ito at anuman po yung pangailangan ng bawat isa, narinig ang iyong salita na ang pangako mo, O Diyos, kung kami po ilalapit, ikaw po ay tutugon. At ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, ang lahat ng mga nakikinig sa mga sandali ito, kung sino man po, O Diyos, sa lahat ng may sakit, nawa pagalingin ka ni Kristo sa pamamagitan ng latay ng katawan ni Kristo, ikaw ay pinagaling na sa pangalan ni Jesus. Lahat ng may karamdaman, cancer man yan, ano man yan, o sinasabi ng doktor na hindi ka nagagaling sa pangalan ni Kristo, ikaw ay pinagaling na. At ganoon din sa lahat ng mga natatakot sa pandemyang ito, nawa alisin ng Diyos ang takot na ito sapagkat ang takot ay hindi galing sa Diyos. Kung may mga pamilya na hinahadlangan ang iyong pagsamba o maaaring sinasabihan na ang pananampalataya mo ay hindi totoo, Panginoon, sino man sa pamilya namin ang humahadlang upang kami lumago, upang hindi kami pumunta sa church, upang sumamba tuwing araw ng linggo, sinasawata po namin ito, ang espiritu ng takot, espiritu ng religious spirit o religiosity, Panginoon, sinasawata po namin, O Diyos. Sapagkat ang pananampalataya mo na binigay sa amin ay tunay at wagas. Pinagpapala ko din po ang lahat ng nangangailangan ng pinansyal. Trabaho, sa mga estudyante na nanonood, nawa makatapos sila ng pag-aaral. Ang kanilang pag-aaral, O Diyos, ay makatulong sa kanilang paglago na habang sila'y nag-aaral, Panginoon, ang salita mo, O Diyos, ay hindi nila malimutan.
Pagpalain mo ang mga nagninegosyo. Pagpalain mo higit sa lahat ang aming spiritual. Salamat o Diyos at tinatayo po namin ang salita mo na kung kami po ay mananampalataya, mananalangin na may pananampalataya, alam po namin ito po itutuloy mo. Salamat o Diyos, salamat sa katugunan, salamat sa kagalingan, salamat o Diyos sa katapangan, salamat o Diyos sa financial breakthrough and breakout. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Salamat po Diyos at ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen.